The Senate never acquired jurisdiction over it. Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na. Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Ano? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na, ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, ano kahit kumukuluan tiyan ko. Hindi, teka, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Ano nga kung, paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. Opo. Sabi ko, Mag-MR daw sila, bakit ka ako? Sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay nyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Ay, hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman ka ako yung tenor ng decision, at sinabi pa niyang immediately executory, ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, alam mo na. Sinabi ko na naririnig naman ng mga abogado doon. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon, para humabol ka pa doon sa desisyon na yun. Isip-isipin mo, void ab initio, unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa ron o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, Opo, 8, Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa rin. Yun lamang isa Hirapan. Yun lamang isa baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isip-isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, marireverse. Hindi pa rin, Para ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Isa nga, hirap ka na Ano pa hihintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pagbigyan mo na. Pagbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nga, hindi, August 11. August 6 na po na pagkasunda. Hindi nga, makinig muna ka. Opo. August 4, Lunes ata yun Opo. Hindi, tumawad yung isa. Hindi nga kasi, baka nga magano ng motion for recon Pwede ba kanyang August 11? Hindi, nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Opo, sabi naman nung isa. Opo. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senador, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Opo. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito Nako. Magkakasamaan tayo rito ng loob. Magkakainitan tayo rito Opo. Kinabukasan. Baka magkasakitan ng loob tayo rito Kinabukasan kanya, walang pasok. Huwebes, Biyernes, pahinga muna. Sabado, Linggo. Humupa na. Cooling off period. Ayun. Sige, sabi ko, papayag ako hindi dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Ayun. Yan ang tunay na pangyayari dyan. Ayun mga kababayan, nagsalita na po itong si Senator Marcoleta patungkol dito sa desisyon ng Supreme Court na binasura mga kababayan yung impeachment complaint laban kay VP Sara. At yun nga, unanimous yung kanilang desisyon dito sa ating mga Supreme Court justices. At ngayong araw mga kababayan ay nag-file na nga po ng motion for reconsideration itong House of Representatives sa pamamagitan ng opisina ng Solicitor General mga kababayan. Although meron na po siyang sinubmit na electronic motion for reconsideration noong Monday, pero ngayong araw ay personal na inihain nito mga kababayan yung physical na kopya ng motion for reconsideration ng House of Representatives laban dito sa desisyon na nga na nauna na
nag-desisyon itong Korte Suprema na unconstitutional itong impeachment complaint laban kay VP Sara at walang jurisdiction nga dito itong Senado, no, para talakayin pa ito kasi from the start ay mali po yung kanilang impeachment complaint, no, na hindi po sumunod doon sa tamang proseso. Although kahapon, mga kababayan, meron pong statement, no, itong si House Speaker Martin Romualdez dito sa Supreme Court. Parang meron po siyang buwelta, mga kababayan, no, na sinabi niya na nirespeto naman niya daw itong Supreme Court dito sa kailang mga desisyon, pero sinabi niya pa dito na the Supreme Court is a co-equal branch of government, so its wisdom is deep, its authority is real, but its members like the President and the Vice President are also impeachable officers. So parang nagparinig pa siya, mga kababayan, no, dito sa ating mga Supreme Court justices na impeachable officers din sila, pwede silang matanggal through impeachment. So di ko alam kung anong ibig sabihin niya, mga kababayan, or anong gusto niyang punto na tumbukin na nagparinig pa siya dito sa ating mga Supreme Court justices na pwede rin silang ma-impeach gaya ng ating Presidente at Vice President. At sabi nga ni Senator Marcoleta na unanimous yung desisyon, mga kababayan, ng Supreme Court at imposible na mag-reverse pa sila ng mga sarili nilang mga opinion, no? At makakuha sila dapat ng majority na magbaliktad sa una-una nilang mga desisyon. So 15 po ito, mga kababayan, sila dito sa ating Korte Suprema. At although may isang nag-abstain pero wala pong dissent opinion na inilabas, kaya automatic na parang pumayag na rin siya, mga kababayan, dito sa naging desisyon ng Supreme Court, no, na ibasura itong impeachment complaint, no, ni VP Sara. At bukas, mga kababayan, magkaalaman na, no, whether or not ituloy ng Senado, no, itong impeachment trial, mga kababayan. Though meron na pong mga nagpahaging, si Senator Jinggoy Estrada, at sinabi niya na mga 19 to 20 ka mga senador itong buboto, mga kababayan, para dito sa pagtuluyan ng pagbasura, no, para hindi na nila talakayin itong impeachment trial, no, ni VP Sara, mga kababayan. At may ilan mga senator na mga very vocal din, kagaya ni Senator Risa Hontiveros, na gustong-gusto talagang mag-trial na, mga kababayan, no, ituloy itong impeachment trial kay VP Sara despite dito sa mga desisyon, no, ng ating mga Supreme Court justices na unconstitutional, mga kababayan. Kaya abangan natin to bukas sa Senado, mga kababayan, itong matinding debate ito nila, mga kababayan. Magbubutuhan po sila dito kung itutuloy nila itong impeachment trial, no, dito sa Senate Impeachment Court, mga kababayan. At asahan natin na talagang makipagdebate ng todo itong si Senator Risa Hontiveros at mga kasamahan, no, kaya itong si Senator Kiko Pangilinan, ay si Soto, mga kababayan, din ay gusto rin itong ma-impeach si VP Sara, mga kababayan. Kaya saan natin bukas itong mga ito, no, na talaga makipagtagisan ito sa debate. At tingnan natin dito si Senator Marcoleta rin, mga kababayan, na doon pa man sa Kongreso, no, na doon pa siya sa lower house, ay very vocal na rin siya dito sa investigation nga ng Kamara, ng Quadcom, ng Good Government patungkol doon sa kanyang confidential funds na ginawang basihan dito sa kanilang articles of impeachment, mga kababayan. So abangan natin bukas itong matinding bakbakan, no, ng mga senador, whether or not ituloy nila itong impeachment complaint at hindi nila sundin itong desisyon ng Supreme Court, or talagang igalang nila at respetuhin nila at tuluyan ng ibasura itong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Kasi isa rin sa kanilang iniiwasan itong sinasabi nilang constitutional crisis, no, itong hindi paggalang ng desisyon ng Korte Suprema. Kahit na sa kanilang mga hearing nga, mga kababayan, no, may mga citation nga sila sinasite nila itong mga decisions ng Supreme Court. Kaya para sa akin, dapat igalang nila, mga kababayan, no, itong mga itong desisyon na ito ng Supreme Court. Kasi in the future, baka magka-problema, mga kababayan, na may nangyaring ganito pala or may mga pangyayaring ganito, hindi sununod, at baka magkagulo-gulo na, mga kababayan, no? Baka hindi na po nila igalang, no, or respetuhin ang anumang desisyon ng Supreme Court in the near future. Kaya para tuldukan ito, maging example, no, itong senador natin, itong Senado natin, itong ating mga senador na galangin din at respetuhin kung ano
anumang desisyon ng Supreme Court kasi unanimous yung kanilang desisyon mga kababayan. Although meron pong motion for reconsideration at sinabi kasi doon na immediately executory at void ab initio, no, from the start mali na yung kanilang ginawang impeachment complaint, no, yung articles of impeachment. So hindi sinunod ng Kamara, no, na patunayan ng ating mga justices dyan sa Supreme Court na hindi nasunod yung tamang proseso ng pag-file nila ng impeachment complaint doon sa lower house. So ano pong opinion dito mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.